Dito sa harap po ngayon, Opo. it's a gallery ng West Philippine Sea na Ah, siyang tuwing may mga bisita kami dito, yes sir. dito natin iikot Dito. para maintindihan ng ating mga Anong oras? kababayan, not only yung kababayan but even yung ating mga sundalo, kung paano ba natin inilalaban yung ating karapatan sa West Philippine Sea. Yes sir. And yung unang-unang picture na nasa harapan mo, na makikita ng bisita, ay yung litrato ni Andres Bonifacio. Oh, So si Andres Bonifacio ay one of our forefathers ng ating Philippine Revolution yes sir. na nagpahayag at binahagi sa atin yung love of country, love for freedom Yes sir. during the Spanish occupation. Valor, love of country, patriotism na siyang sabi natin na ito yung dala-dala nating mga sundalo sa ating mga puso't isipan. Yes sir. Especially yung ating, during the time na pinaglalaban natin yung kapayapaan sa ating bansa against the CTG Yes sir. and terrorism na nakita mo noon, no, sa Yes. Mindanao Yes. Yes sir. bago nangyari yung insidente na napuntahan mo. Yes sir. And we're happy to say palagi sa ating mga bisita Mm. na because of those values ay darating natin itong kapayapaan na meron tayo ngayon against terrorism and secessionism during that time. Yes sir. Unfortunately, meron tayong bagong kalaban ngayon, yung ating challenge sa West Philippine Sea against the People's Republic of China, yung Chinese Communist Party. Mm. And medyo mahirap i-explain sa ating mga audiences kung ang ibabahagi natin ay mga pananalita na about regional security, national security. Kaya last year, Yes sir. I know you're very much aware, yung ating communication plan mulat. Mm. So dito sa gallery, sa harap mo ngayon, after ning Andres Bonifacio, meron kang makikita dyan, meron nakikita yung ating mga bisita na yung communication plan mulat. Ito yung merong three main themes, na sinasabi na ang West Philippine Sea, ito'y atin, we have all the rights, our seas, our rights, and our future. That ang West Philippine Sea, para maintindihan mo, kailangan ito'y alamin mo, aralin mo kung ano yung ating historical Yes. at legal basis. Yes, So that by understanding, alamin natin yung our seas, malalaman natin na, uy, meron pala tayong karapatan. We have all the rights for the West Philippine Sea. And therefore, kailangan ipaglaban natin. So tatlo yung tema na nandito sa Gallery, Jerome, Yes sir. under Mulat, Complan Mulat, meaning awakening, that this is our seas, we have the rights, and therefore kailangan natin ipaglaban. And we always tell our visitors that each one of you, nasaan ka mang parte ng society natin, business sector, estudyante, Yes, sir. sundalo, academe, religious sector, meron kang role na pwedeng gampanan Uh-huh. para tumulong sa pakikipaglaban natin sa West Philippine Sea. Yes sir. Okay. Yes sir. So, dito Jerome, sa gallery na ito, dito sa parte na ito, kung lalakad ka, Yes sir. I know, hindi mo nakikita, explain ko sa iyo. Yes sir. Ang ano lang clock method. Okay, dito sa part na ito, dito sa gallery na ito, ano kasi ito, Jerome, pa-letter U na gallery. So, sa pa-letter U na gallery, apat na part yung gallery. First part, doon sa letter U na part na ito ng gallery, Yes, yung sir. apat na main strategy ng ating Chief of Staff ang pinakikita natin. So, I hope you will remember yung ano yung apat na yun. Number one, yung ating effective presence sa West Philippine Sea. Yes sir. Okay. Pangalawa, yung credible defense posture, yung ating modernization. Yes sir. And then pangatlo, na strategiya ng ating Chief of Staff na ina-implement ng AFP ay yung partnership with like-minded nations. And then pang-apat, transparency initiative natin, yung pagiging open natin sa ating mga kababayan, sa ating international audiences, kung ano ba yung talagang nangyayari sa West Philippine Sea. Na-explain ko isa-isa, Jerome. Yes sir. Yes sir. Okay. Dito sa first part nung binanggit ko, yung effective presence, Yes sir. ang makikita mong mga litrato Opo. ay ang mga litrato na napapakita ng kung ano yung estado natin sa West Philippine Sea. Yes sir.
Nandyan yung Pag-asa Island na picture. Mm. Merong 2 picture na nagpapakita ng Navy natin na nagpapatrol sa West Philippine Sea. Yes, sir. And then merong isang picture, yung isang island feature, yung Panata Station, Panata Island. Yes, sir. And then merong pang-apat na picture, Mm. I know, kilala mo ito, yung BRP Sierra Madre na nasa Ayungin Shoal. Yes, sir. And tuwing nandirito ang ating mga bisita, Opo. ina-explain natin na bakit ba tayo kailangan maging effectively present sa West Philippine Sea. Merong 4 na sub-point, Jerome, kung bakit kailangan nandoon tayo. Okay. Unang importanteng point is that we have to be effectively present sa West Philippine Sea because it is our way of affirming, enforcing our sovereignty and our sovereign rights. Dahil we have all this sovereignty over all the islands na occupied natin. And also, meron tayong soberenya sa maritime domain natin sa 200 nautical mile exclusive economic zone. 195. Pangalawang rason kung bakit kailangan nating nasa West Philippine Sea, kailangan effectively present tayo, is that it is a matter of protection of our economic interests. Ano ba ang economic interest natin sa West Philippine Sea? Yung more than 318,000 na mga mangingisda na siyang benefiting for livelihood sa WPS. Yung inaani nila ng isda na binebenta nila sa bawat Pilipino na nagiging parte ng buhay nila, livelihood, para mabuhay sila. And yung isda na yun ay pumupunta rin sa ating mga hapagkainan. Ito yung kinakain natin sa ating ng ating pamilya, na ating mga Pilipino. Which brings me to protection of economic interest. Ibig sabihin, ito ay usaping food security, economic security, and mapupunta rin sa energy security dahil economic interest natin, yung sovereign rights natin sa 200 nautical miles, yung nasa seabed niya. Dahil by law, yung coastal state, ang Pilipinas, ang may karapatan lamang na makuha yung nasa seabed, which are yung oil and natural gas na siyang tutulong sa ating ekonomiya for our energy security naman. Yan. So, for example, yung Malampaya platform na nandun na nagbibigay sa atin ng natural gas for power ng majority of Luzon Island. Yes, sir. Pangatlong point, bakit tayo kailangan effectively present, kaya ito yung mga litrato na nandito, is that, alam mo Jerome, for the past 2 years, no, naging transparent tayo sa West Philippine Sea. Yes, sir. It boosted, nagkaroon ng renewed sense of nationalism ng ating mga kababayan. Yung suporta nila sa West Philippine Sea. Manifested by surveys na nagsasabi, 8 out of 10 Filipinos said that kailangan talaga ipaglaban natin yung ating karapatan sa ating maritime entitlement sa West Philippine Sea. And there are several surveys like before the election, sabi ng ating mga kababayan, 8 out of 10 said that we will support yung mga kandidato, mga political candidates who will fight for the West Philippine Sea. Pang-apat na importanteng point kung bakit tayo kailangan naroon. Ito ay hindi lamang pang local audience. Ito ay pang international din. Sabi natin sa lahat, nandoon tayo dahil it's a matter of enforcing yung rules-based international order. Ano ba yung dapat na tamang asal ng mga iba't ibang bansa around the world, and telling the whole world that the West Philippine Sea is right smack at the middle of a major sea line of communication, yung trade route na dumadaan sa West Philippine Sea, where more than 1/5 of global trade passes by. Dami. At a staggering amount of more than $5 trillion of trade ang dumadaan dyan on a yearly basis. So, napaka-importante. Kung madidisrupt ito ng isang state, isang bansa, for example, na gustong baguhin kung ano yung rules-based international order, na pilit niyang i-impose yung gusto lamang niya without following the mga batas ng iba't ibang bansa, ay yun yung sisirain niya. Yung pwedeng masira na makaka-apekto sa iba-ibang bansa. Yung sa ekonomiya, hindi lamang sa ekonomiya ng Pilipinas, dahil more than 1/5 nga ng global trade. Ibig sabihin, whatever will happen here sa West Philippine Sea will have an effect sa ekonomiya ng iba't ibang bansa. So hindi lang sa atin, sir. Hindi lang sa atin. Hindi lang sa atin. And that's one of the reason why
yung pangatlong strategy na binanggit ko kanina, yung partnership with like-minded nations, ay napakaraming mga bansa ngayon ang pumupunta sa atin ngayon at mamaya explain ko kung ano yung mga nangyayari na sa West Philippine Sea with other countries. Sige po. Okay. So kung lalakad ka dito, Jerome, magpo-forward ka, dito naman, nakikita sa mga litrato, hindi siguro alam ng karamihan, lalo na sa atin sa Army, kung ilang island features ba ang ino-occupy ng ating mga sundalo sa West Philippine Sea. There are 9 features sa West Philippine Sea na occupied natin. Isa na doon ang Pag-asa Island, na kung saan ay merong mga civilian na naroon at anytime, at least 200 ng mga kababayan natin na doon. Functioning government, Municipality of Kalayaan, and the 8 other island features. No? And as we talk right now, Jerome, Yes, sir. hopefully siguro in the next, in the near future, kung hindi ka pa nakakapunta sa West Philippine Sea, pupuntahan natin yon. At makita natin yung sitwasyon ng ating mga sundalo doon, yung kanilang hirap na dinaranas. Until now, hirap din na dinanas ng mga generations na nauna sa ating mga sundalo. No? And I was told nga lately na meron palang mga panahon na may mga nalunod tayong mga sundalo dyan. No? While conducting a ship to shore, yung pag-transfer nila from a big ship going to the islands. And as we talk right now, nandun sila. Not knowing anytime kung i-escalate ng China yung kanilang action, kung atakehin nila yung mga island features natin, nandyan yung ating mga sundalo. Nakipaglaban at pinoprotektahan yung ating mga island features. Kaya't even after a few months, pag tinatanong natin sila, babalik ba kayo doon? Lahat sila nagsasabi, sir, babalik ako doon. I will still volunteer to be assigned sa island features na naroon. Okay. So, katabi ng mga litrato na ito, Jerome, Yes, sir. meron tayong malaking mapa dito ng West Philippine Sea. And we tell our visitors that bilang isang Pilipino, dapat maintindihan natin na ang West Philippine Sea ay malalim ang pinanghuhugutan, kumbaga, malalim ang basihan. At isa na doon ay yung mapa noong 1734 na siyang ipinablish ng Espanya, yung Father Murillo Velarde map, na naroon sa litrato ng mapa na yon, year 1734, nandun yung mga features na siyang atin na noon pa, 1734, na siyang inilaban natin sa The Hague, Netherlands. At nagpanalo sa atin sa 2016 arbitral ruling. Kasi nung ikunumpara yung mapa na yun na 1734, ang naipakita lamang ng China ay yung mapa nila na nagsasabi na ang pinaka-southernmost territory lamang nila ay yung Hainan Province, na siyang malayong-malayo sa West Philippine Sea. Kaya dito sa part na to, Jerome, Yes, sir. yung mapa ng West Philippine Sea, Yes, sir. sinasabi natin kung ano yung 2016 arbitral ruling. Opo. Marami siya, may 6 na salient features, pero 2 yung palagi nating gustong maalala ng ating mga bisita. Ano ba ang sinasabi ng 2016 arbitral ruling sa buong mundo? Sabi niya, number 1, it said that the 9-dash line na pilit na sinasabi ng China sa buong mundo, kasi nandinrawin ng China yung 9-dash line hanggang sakop niya yung West Philippine Sea at yung ibang karagatan ng Taiwan. So sabi ng arbitral ruling ng 2016, final natin ng 2012, after 4 years, naglabas siya ng ruling, sabi niya, yung 9-dash line ng China is excessive, sobra-sobra, at walang historical and legal basis. Pangalawa, it affirmed yung ating maritime entitlements sa ating 200 nautical mile exclusive economic zone. Ibig sabihin, ang Pilipinas lamang ang may karapatan na magbenepisyo sa lahat ng mga nabubuhay sa dagat. Within the 200, yung ayamang dagat, isda, at pati doon sa seabed na binanggit ko kanina, yung oil at natural gas. Yes, sir. So, banggitin ko ulit, Jerome, yung 4 na strategiya: effective presence, pangalawa, credible defense posture, kaya't kung lalakad ka ng konti, pakanan, dito, ang makikita dito mga litrato, ay yung mga litrato ng ating mga big ticket items. Nandiyan yung litrato ng ating FA-50 fighter jet. Nandiyan yung mga offshore patrol vessels natin.
Nandyan yung ating Atmos mobile artillery system ng ating artillery regiment. Nandyan din sa litrato yung ating air defense system na nasa Air Force ngayon. And we tell our audience that just like any self-respecting country, karapatan nating depensahan yung ating bansa. Yes, sir. And therefore, we really have to establish a credible defense posture through modernization and tuloy-tuloy yung ating pag-procure ng mga big-ticket items. Most recently nga, sa aeroplano, we will be purchasing 12 additional FA-50. And just 2 days ago, kinumission natin yung another offshore patrol vessel ng Navy at marami pang mga susunod na iba't ibang mga procurement na gagawin natin. Okay. Yan yung pangalawa na strategiya. And then, yung pangatlong strategy natin, Jerome, yes, sir, is that yung ating partnership with like-minded nations, yung kaninang binanggit ko. Opo. Dahil rules-based international order tayo, yung global trade, so naging concern talaga ng buong bansa. Nakita nila yung tapang natin sa pagkikipaglaban against the aggressiveness ng Chinese Communist Party, yung kanilang illegal, coercive, aggressive and deceptive action sa West Philippine Sea. Yeah, for the past 2 years, talagang naging aggressive sila sa binabangga nila yung mga barko natin, pointing lasers sa atin, water cannoning ng ating mga naval vessels, Coast Guard, supply ships. And so, a lot of countries has been sailing with us in the West Philippine Sea. Just recently, ang France at Japan ay sumama sa atin sa isang malaking naval exercise sa West Philippine Sea. They sailed with us with our naval ships. UK has sailed with us, US, Australia, even India sailed with us sa West Philippine Sea. And 2 years ago, we only had Australia at US na kung saan meron tayong Visiting Forces Agreement, yung SOFA, Status of Visiting Forces Agreement. But most recently, June this year, yung Japan, no, pangatlong bansa na nagkaroon tayo ng SOFA deal. Ibig sabihin, pwede na silang pumunta dito for training ang mga Hapon. Okay? Ayun. And si Secretary Chidori, yung ating Defense Secretary, sinabi niya sa Shangri-La Dialogue earlier sa Singapore, zero country has ever supported yung 9-dash line claim ng People's Republic of China. Even yung mga allies ng China ay hindi sinusuportahan yung 9-dash line. Kasi paano mo nga naman susuportahan yung excessive claim ng kahit na kaalyado mo kung alam mong pwede niyang i-apply sa kanya. Kaya wala talagang sumusuporta. And more countries ay nagpapahayag ng pagkontra dun sa 9-dash line ng PRC, ng People's Republic of China. And nakikita natin yon sa pagpapahayag nila na ginagawa nila by going to the Philippines and training with us in sailing in the West Philippine Sea. So, ang mga nasa litrato dito, yung sa dagat, sa West Philippine Sea, mga iba't ibang barko from different countries na naglalayag sa atin. Litrato ni Secretary of Defense na nakikipagkamay sa isang Australiano. Aeroplano natin, yung FA-50, flying with other countries. At isang malaking litrato ng group photo ng Filipino troops at iba't ibang bansa na nasa beach sila. Yan yung nandito sa parte na ito na litrato. Landing. Yeah. And dito sa part na to, dito yung last part, Jerome. Yes, sir. Yung Transparency Initiative. Previous administration kasi medyo naging silent tayo kung ano ba yung hindi masyadong nakita ng buong mundo kung anong nangyayari sa West Philippine Sea. But with our president right now who would like to be transparent about everything, we are now allowing our media friends to board our ships tuwing magpapatrol tayo sa West Philippine Sea. Ganon din ang Coast Guard. So, mas madalas nang nakikita ngayon yung pambubuli ng PRC sa atin dahil na-document natin. At ito ngayon yung kinakatakot ng PRC ngayon dahil alam nila na yung katotohanan
ay di hamak na mas malakas kaysa dun sa even against the most powerful kinetic weapon. No? Dahil ang katotohanan ay tatama sa puso ng bawat Pilipino at bawat tao na nabubuhay dito sa buong mundo. No? Makikita nila kung gaano ka bully yung PRC dito sa West Philippine Sea at kung paano niya ina-attempt na sirain yung rules-based international order. So, dito sa gallery na ito, makikita dito yung ating mga spokespersons, yung nagpa-press conference, yung mga balita na lumalabas about West Philippine Sea, yung ating Chief of Staff na meron siyang litrato doon sa BRP Sierra Madre nung siya'y bumisita doon recently, and yung water cannoning ng ating isa sa mga supply ship habang papunta siya doon sa BRP Sierra Madre. Yes, sir. So yun, Jerome, yung laman ng gallery na ito, 4 na strategiya, effective presence, credible defense posture, partnership with like-minded nations, and transparency initiative. So, ano yun, sir, na ako hindi ko man nakita lahat ng mga ito, pero sa pagpapaliwanag niyo po, sir, naging malinaw sa akin yung purpose kung bakit natin ba talagang kiniklaim yung ating karapatan doon sa sa West Philippine Sea. Although na kahit na kasi marami nagsasabi na wala naman tayong laban-laban talaga diyan sa China. But then yes, basically or technically kung armaments na pag-uusapan, talagang medyo behind talaga tayo doon. But still we are fight for our rights to claim the West Philippine Sea because that is ours. Actually, Jerome, hindi na nga natin ginagamit yung word na claim dahil pag sinasabi natin claim, parang may labanan pa sa kung sino talaga nagmamayari. Yes, sir. Atin, ang West Philippine Sea, hindi natin siya kiniklaim. Atin talaga siya by laws na pinromulgate natin over the years from 1734 and then mga batas na pagpapangalan natin sa West Philippine Sea, yung Kalayaan Municipality, yung 1982 signing natin ng United Nations Convention on the Law of the Sea, lalo-lalo na yung 2016 arbitral ruling na nagsabing atin yung maritime entitlements sa West Philippine Sea. At saka doon ko rin dito ko din nalaman, sir, na hindi lang din pala tayo yung mga nakikinabang diyan sa West Philippine Sea, kundi marami pang bansa na dumadaan pala diyan for the economic purposes. Yes. So kung aariin lang yan ng isang bansa ay talagang medyo hindi din maganda kasi parang selfish yung pagkaganon na sila lang yung mabubusog, parang ganon. Yes, so, sama ka, Jerome. Personal, talaga, may personal agenda sila na talagang pilit nila na kiniklaim yung hindi sa kanila. Tama. Yeah. Yes, sir. Ako, mira kung pwede pa akong makapunta doon, punta tayo doon para... Oo. Tayo doon. Okay. Yes, sir.